And for today's video, tara samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng pang-ulam, pwedeng pampulutan, at syempre isa to talaga sa pinipilahan sa kanto. Aminin mo kung hindi mo pa to natitikman, aba, baka kailangan mo nang subukan. Ito ang tawag nito ay calamares. Isang ulam, isang pampapak na pagkain na talaga namang napakasarap lalo na kapag sinamahan ng masarap na timpla ng suka. At eto nga, at dahil isa to sa mga nabili ko sa palengke nung nakaraan, eto nga ay bumili ako ng 2 kilo kasi ang mura ng pusit. Ewan ko kung bakit mura ang pusit ngayon kasi kadalasan dito minsan pumapalo to ng 300 ang 1 kilo dito sa amin. At nagulat nga ako nung inalok ako ng suki ko na meron daw pusit at 150 lang ang 1 kilo. Kaya naman nag-isip ako at inulit ko ulit yung tanong ko na tama ba yung pagkakadinig ko? 150 lang ang 1 kilo. Kaya naman nung sinabi niyang oo, ay bumili ako ng 2 kilo kaagad. At eto nga ay nilinisan ko na. At dahil nga yung mga bata naman dito sawa na rin naman sa adobong pusit or kinamatisang pusit. Kaya sabi ko dahil mura ngayon ang pusit, gawin nating calamares. Kasi isa to talaga sa mga gusto ng mga bata na mga anak ko dito sa bahay kapag may nakikita kami sa labas, talagang bumibili kami. So dito tinanggalan ko nga ng balat para mabawasan yung lansa ng ating pusit at tinanggal ko yung mga bituka at tinta sa loob. Gaya nitong nakikita ninyo. Nilinisan ko siyang maigi para talagang wala siyang tinta sa loob at talagang mabawasan ng konti yung lansa. At bago ko nga ito lulutuin ay hihiwain ko muna to sa gitna. Bali ganito kalalaki yung hiwa ko. Pero pag pambenta ay ginagawa tong 3 or depende sa inyo kung gaano kaliliit or kalalaki yung gusto nyong calamares na lulutuin nyo. At dahil nga dito lang to sa bahay, gusto ko talagang magsawa sila sa calamares at mag-enjoy talaga sila. Pagkatapos kong mahiwa, gaya ng mga nakikita nyo, so malaki-laki pa yan, pero yan kasi ay liliit once na maiprito natin. At pagkatapos natin mahiwa, syempre gagawin natin dito, ilalagay muna natin sa isang salaan para mas mataktak yung mga tubig-tubig na nasipsip ng ating pusit at hayaan muna natin ng mga at least 20 minutes. Makalipas ang 20 minutes, binalik ko na ulit sa isang malaking lagayan kung saan dito naman tayo ay maglalagay ng mga pampalasa. Naglagay ako ng 1 teaspoon ng pamintang pino, 1 teaspoon ng asin, at ang magpapamintain para hindi kumunat yung ating pusit, naglagay ako ng 1 cup ng evaporated milk. So yan mga manay, oo, tama yung naririnig ninyo, naglalagay tayo ng gatas. Pero ito ay optional, pero para sa akin, itry ninyo, mas masarap kapag may gatas yung ating pusit na pinagbabaran. At hayaan natin ng 30 minutes. Makalipas ang kalahating oras, ready na tayong magprito. Kaya naman ito, nakaready na yung mga harina na ating gagamitin. Meron tayong 1 1/2 cup ng all-purpose flour. Sinabayan ko na rin ng 3/4 cup ng cornstarch, 2 teaspoon ng chicken powder, 1 teaspoon ng white pepper. Then, mix lang natin ng maigi. Pwede rin kayong gumamit ng black na pamintang pino, pero dahil meron tayong white ground pepper dito, yun na lang yung ginamit ko. Pagkatapos natin haluin, syempre, i-ready na natin itong ating pusit. Maglalagay lang ako ng isang large egg. Then, imimix natin ng maigi. Wait, tanggalin ko muna yung shell na nasama. Then, imix ko lang ng maigi. Kailangan mabati ng maayos yung itlog. Saka natin ihahalo sa ating pusit. So, hindi ko na tinanggal yung ating binabad na gatas. So, hayaan lang po natin yan. Tapos, mag-proceed na tayo sa ating susunod na gagawin. Nagsalang na tayo ng ating wok. Then, maglalagay tayo ng ating mantika. Mas maraming mantika, mas maganda para po maganda yung pagkakaluto ng ating pusit. Then, ganito yung diskarte. So, idip nyo lamang po sa inyong harina. Gaya ng ginagawa ko. Tapos dahan-dahan po natin yan mamaya ilalagay sa ating mainit na mantika. So ang diskarte rito mga manay, hindi po natin to kailangan patagalin ang pagpiprito kasi ang puset, the more na tumatagal ang pagluluto, kukunat po yan. So kailangan mga at least 2 to 3 minutes, basta mainit na mainit yung apoy at kita nyo nag-golden brown na yung kanyang breading. Okay na yun. So, pwede na natin yun hanguin. So, ito nga, dahan-dahan na ako naglalagay sa ating pan.
So, kailangan ingatan lamang po ang paglagay lalo na kapag meron tayong kasamang bata tapos bali-balik ta rin po kagad natin. So, kung papansin nyo, di ba, lumiliit pa siya. Kaya, mas mainam na kailangan yung paghihiwa natin saktong laki lang at wag din naman masyadong maliit para naman pag naluto, hindi naman siya yung liliit pa ng todo. Then, kapag okay na, ayan po. So, pwede na natin tong hanguin at ilagay sa ating lagayan. Ako. Nagugutom na ako, yung mga anak ko nakaabang na po talaga kagad. Kaya itong unang sinalang ko, sa kanila ko kagad ilalagay dahil gustong-gusto na daw nilang tikman. Ako, napakasarap nito. Samahan ng maanghang at manamis-namis na suka na talaga namang napakasarap papakin at napakasarap nga naman pamulutan. Ngayon, kapag gusto nyo makapal-kapal yung kanyang coating, ayan, ganyan gagawin nyo, pipigain ninyo, tapos itataktak ninyo para magkameron siya ng flaky na nasa labas, ayan, ganyan, no? Parang kala mo, parang fried chicken style. So, ganun yung gagawin ninyo, piga-pigain ninyo, tapos itataktak ninyo. Then, eto na. So, ganun lang kadali, meron na tayong homemade calamares. Kaya, dun sa mga mahilig dyan sa ganitong pagkain, samahan pa natin ng homemade manay vinegar, o, diba? Paano pa tayo dito ng ating suka. So, itong suka ko na to homemade ko, mga manay. Kaya yung mga nakapag-try na ng aking homemade vinegar, talaga namang bumabalik-balik kasi naman talaga, hihigupin mo sa sarap. Ayan na, alam ko natatakam ka na, kaya subukan mo na, lalo na kung mura dyan sa inyo yung pusit, itry mo na tong ating homemade calamares. I'm sure na pwede mong pagkakitaan at I'm sure na babalik-balikan. So, muli ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!